doon siguro sa papasak natin eh. So yun yung ano ko, for sure. Na sana buhay lang siya. Nabigay ko sa magulang ko na. Pinapanghanap ko sa para sa kanila. Unang-una ko talaga bilhin yung bigas. Mahala na yung iba dyan. Basta importante sa akin yung bigas. Meron kasi akong ma'am. Pakain. Ayaw ko rin na maramdaman nila na malungkot ako doon. Ayaw ko na kinakaawaan nila ako. Yes. Balikan ko lang yun, no? Kasi parang nabanggit mo yung kapag ka sa syudad o sa ibang lugar, ikaw ang sumusunod sa kanila. At I think naranasan mo ito nung una kang ng ibang bansa. Tama ba? Opo. Saang bansa kayo nagpunta? Sa Thailand. Thailand. Okay. Kumusta yung experience mo? Wow, grabe. Ng ibang bansa kayo? Napunta kami doon, nasabi ko nga ayaw ko nang bumalik doon. Dahil? Dahil po ay nandoon kami sa, anong tawag doon sa, hindi ako papasokin doon sa, ang tawag doon? Sa immigration? Opo, doon kami. So, tinignan pa yung mga ID ko doon. Kasi sabi niya, parang hindi daw ako Pinoy. Yun ang sabi niya. So, sabi ko nga, sir, sobra panis Pinoy, no? Sabi ko, ata ako, katutubo ako, sir. No? Tinignan na yung ID ko. So, sabi niya, tingnan natin yung mama mo. Pinapakita ko yung mama ko nakasuot ng katutubong style. Wala pa, hinanap pa niya yung kuya ko. Tinignan yung ng kuya ko. Tinawagan pa namin. No? So, sobrang tagal po. Butan kami ng 1 oras. No? Grabe. No? Pero kahit ganon, grabing takot ko, kinakabahan ako. Naisipan ko kung saan ako matutulog mamaya. At naisipan ko yung nagkakariton doon sa unahan, yung papunta pa kami doon sa airport. Nga nagdala-dala karton. Sabi ko, kapag hindi ako matuloy, doon na lang ako, balikan ko na lang yung nagdala. Bisama na lang ako doon. 3 days. Sama-sama. Dahil iniisip mo paano uuwi. Opo. Doon muna ako. Mag-antay sa kanila. Yung naisip ko, basta kay, buti na lang kay, nandun sila sa Rupol, napunta doon, nakikiusap, gano'n. So, grabing kaba. Hindi na ako makasalita. Tapos sabi na, mag-fill up ka dito. Pag English na, hindi ako marunong. Sabi ko, hindi naman ako mahiya kasi totoo naman. Sabi ko, hindi ako marunong, sir. Sabi ko. So, Sir Paul na lang po nag-fill up. Okay. Pero pagkatapos ng pagdaanan mo yon, yung kaba, yung hirap doon sa immigration, at nakarating ka naman ng Thailand ng maluwalhati, ng matiwasay, kumusta yung experience mo naman sa Thailand? Sobrang ganda po. Kahit sobrang kaba, nandun pa kami sa pero pag dating doon sa Manila, doon sa Thailand, napalitan naman po ng saya. Dahil nakapag-banding kayo ng buong meeting at nakarating ka sa ibang bansa for the first time, no? Ito yung unang pagkakataon na nakapag-ibang bansa. Hindi ko akalain nga makapunta ko doon. Kasi kahit ganito katiting nga inisip ko nga magpunta-punta ko doon kahit sa Manila. Wala akong naisip nga makapunta ko na sa Manila. Pero hindi lang natin tawag dyan. Hindi lang natin maasahan na makapunta na tayo. Dati ba iniisip mo na makakasakay ka ng aeroplano? Noong una, kahit naisip ko, kahit makahawak lang ako ng gulong ng aeroplano, ayos na yan sa akin. Kahit hindi na akong pasakay. Pagpapicture lang ako doon, nga nakahawak. Yun lang ang pangarap ko. Sabi ko, okay na yan sa akin. Kahit hindi na ako makasakay. Pero sobra pa sa hawak. Sobra pa sa hawak. Opo. Ilang beses ka na rin nakasakay ng aeroplano, di ba? Opo. Marami na din. Nagpunta kami doon sa Cebu. Noong una, sa Manila. Opo. Doon sa mga nangyari na pagtulong, at ngayon ay isa ka na rin sa nakakatulong sa mga katutubo.
ano yung naiisip mo every time sa mga pagkakataon na may pinupuntahan kayong isang bahay at yung bahay na yon ay nagkakaroon din ng pagkakataon na magbago yung buhay? Ano yung tumatakbo sa isip mo? Ang naisip ko, pag minsan nandoon kami sa bahay, nakita ko nga sobrang hirap po. Naisip ko nga sana pag marami na akong pera, pwede ko na sila bibigyan ng marami-dami para makasimula sila sa bagong buhay. Pero sa akin naman po, kapag makakita ako ng sobrang hirap po at tinulungan namin, sobrang masaya na ako. Sobrang saya ko pag makatulong ako ng ibang tao. Labi na kapag buhay yung kapalit. So, sobrang saya ko po. At sinabihan ko sila nga kailangan nga yung mga style natin sa tribo ay yung makasisira sa atin. Iano natin yun anong tawag yun? Sapwera. Opo. Iwasan na lang. Huwag nang gawin. Opo. Yung mga magaganda na gawain, yun na lang ipagpatuloy natin. Kasi po ay kapag mag-adapt doon sa mga makasisira natin ay walang pagbabago sa ating kultura. Opo. So, grabe. Ang dami na pong natulungan ng Pugong Biyahero. So kaya sa lahat ng mga vlog ko ay hindi ko talaga makakalimutan na magpapasalamat po kay Sir Paul. Dahil po sa kanya ay marami ng mga katutubo. Isa na ako doon. Bukod sa mga bagay na meron ka na ngayon, ano pa yung isang bagay na gustong-gusto mong magawa o marating o mabigay sa mahal mo sa buhay na hindi mo pa nabibigyan? Yung sa akin naman ngayon, gusto ko lang ibigay ng nanay ko ay makaano ako ng sasakyan para sa kanila. Para din ay pag magpunta sa bayan ay para din komportable yung pagpunta nila. Ganun. Iba naman din yung kasi yung bonggo ay pangkargahan lang yun. Pero kapag may tiwala lang tayo sa sarili natin, sigurado yun. Mana natin yan. Mangyayari. Magagawa. Bilang bahagi naman ng PB Team, ano yung isang mensahe na gusto mong sabihin sa buong team ng Pugong Biyahero? Ang gusto ko lang pong sabihin sa buong team ng Pugong Biyahero, una sa lahat, ay magpapasalamat lang po ako sa inyo. Dahil po sa inyo ay nakapunta din ako doon sa malayo-malayo. Dahil kapag mag-isa lang po ako ay hindi ko kayang abutin. Lalo na po sa PB Team ng Davao, yung kasama ko, Sir Paul, Peter Paul, Mang Eli, at Gerald. Maraming salamat po sa inyo, no? Dahil po ako ay para lang ako ng aso, no? Sunod sa kanila. Kapag magpunta na kami doon sa bayan, sunod lang po ako sa kanila. Ayos lang kapag nandito kami sa bukid, no? Kapag nandito kami sa bukid, walang problema, no? Kabisado mo. Gugustuhin ko pa ako yung makagat ng aso kaysa sila. Opo. Gugustuhin ko pa nga ako yung mapahamak, no? Huwag lang sila. Dahil po ay yun talaga yung ugali ko. Pag nandito sa aking poder sa bukid, no, kailangan ko talagang protektahan po sila po. Yun ang sinabi ko. Walang kapag nandoon kami sa bukid, doon kami matutulog. Ako talaga nandito lang ako sa labas. Minsan, pag matutulog sila dito, ay doon lang ako sa kabila. So, nagbabantay. Kasi yung mga katutubo kasi minsan hindi natin maiwasan may mga pangayaw. Kasi doon sa bukid nila meron pa yan. No? Mabuti na lang makaano tayo. So, masaya din ako dahil po sa kanila kahit magpunta kami doon sa syudad naman po ay ano talaga, no? Wala akong
masakit nga loob. Maramdaman pag magsama kami dahil alagang-alaga po nila ako. Opo. So, sa buong lahat nga PB team, maraming salamat po sa inyo. No? Masabi ko lang sa inyo ay hawak kamay lang tayo. Ipagpatuloy natin ang ating pagmimisyon kung ano yung mga binigay ng Panginoon. No? So, gagawin lang natin yung tama. Lalo na po, no, kay Sir Paul, maraming salamat po sa kanya, sa inyo. Thanks. Sa mga pagbabagong nangyari sa buhay mo, at sabi mo nga, thankful ka sa kay Sir Paul, ano yung mensahe na gusto mong sabihin sa kanya? Well, una-una po, nagpapasalamat ako sa buong buo sa kanya. Dahil po ay sobrang bait po siya sa amin. At hindi lang sa akin mabait, no. Kami lahat PB team ay wala siyang minamahal. Pantay-pantay yung pagmamahal niya sa amin. So, kung gaano niya kamahal yung isa, ganon din yung isa, no. So, sana po ay huwag kang magbago sa amin. Alam ko naman nga hindi ka magbabago dahil matagal na tayo nagkakilala. So, ang sabi ko lang sa kanya ay siya talaga yung binigay ng Panginoon. Siya yung binigay ng Panginoon para matulungan kami. So, huwag kang mag-alala, no? Kahit saan man tayo dito sa mundo, at yung pangalan mo ay hindi na yan, hindi ko na yan makakalimutan. No? Araw-araw ko yan naiisip yung pangalan mo. Dahil po sa iyo ay nabago yung buhay ko. No? So, kung sakali ay magkabaliktad man ang mundo, huwag kang mag-alala. No? Ako ay nandito lang ako, no? Handang-handa sa lahat, no? Kahit basta sobrang saya ko. No? hindi ko talaga ma-explain, no? Minsan masabi ko nga siya talaga yung hulog ng langit, no? Napakagandang mensahe. Hanggang kailan mo nakikita yung sarili mo na bahagi ng Pugong Biyahero Team? Siguro hanggang kamatayan. Opo. Dahil kapag kasi sabi ko naman noon yung pag-prank ni Sir Paul sa akin ay medyo naiyak ako dahil sinabihan niya sa akin na hindi na ako kasali sa team. Pero sabi ni Sir Paul sa akin, hindi ka ba nagagalit sa akin? Pero sabi ko naman, bakit naman po ako magagalit sa iyo? Kahit ano yung gagawin mo sa akin, wala ako galit sa iyo kahit gaano ka, ganito kalaki. Dahil po ay hinahanga-hangaan kita. So, sa akin naman ay yung sa akin ay hanggang nandito pa ang PB team, ipagpatuloy ko pa rin yung magsama. At siguro kapag siguro walang katapusan habang kaya pa, habang may buhay pa. Nandyan mo. Handa mong ibigay yung sarili. Yes, handa ko ibigay yung sarili ko para sa PB team. Pag-usapan naman natin ang iyong father, ang iyong tatay. Sabi mo nga, kumbaga, pumanaw siya ng 2021. Noong 2021 ay hindi pa nagbabago yung buhay mo. Hindi pa. Kung sakali na makakausap mo si father mo,
at tingin mo makikita niya kung ano yung sitwasyon mo at ng pamilya mo ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sabihan ko sana yung tatay ko nga sabihan ko siya nga dito ka na lang sa bahay. Huwag ka nang magpunta sa bukid, no. Meron naman tayong bigas dito, meron naman tayong makakain. Para makarelax din sila. Grabe nung una kasi yung tatay ko araw-araw magtrabaho, pero hindi pa rin kasi sa amin. So kahit ganun, kahit parang maulit ko po nga kahit ganun, pero wala akong kahit ganito katiting na sa tatay ko. Pagdaramdam. Yes. Kasi sobrang love ko yung tatay ko. Dahil sa kanya ay nagkita-kita tayo ngayon. Napaka-heartwarming na message. Ngayon, kung hindi na nagkaroon ng pagkakataon na masaksihan ng tatay mo yung naging pagbabago sa iyong buhay, at napaka-swerte na si mother mo, si nanay mo, sa kabila ng naging karamdaman niya ay maayos na ang kalagayan niya. Kung meron kang isang bagay na gustong sabihin sa nanay mo, ano yun? Ang gusto ko lang sabihin sa aking nanay nga sana masaya ka dahil naanak mo ako. Yung nandito lang yung anak mo at handang tumulong sa iyo. So, nung paghirap mo noon at ngayon ay nandito ako. So, hindi na mababalikan yung paghirap mo. Hanggang dito pa ako. Diyan ka lang sa bahay. Hindi ka na magpunta sa bundok. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makausap mo si nanay mo? Opo. Pag-uusapan ninyo kung ano na yung mga naging pagbabago sa buhay mo? Nung nanay ko kasi, minsan mag-usap kami, ganito, ganon. Pagkatapos ay kininto ko sa kanya yung tungkol sa papa ko. Sabi niya sa akin nga, sana nandito pa sana yung tatay mo kapag nung una lang tayo na ganito. Pero wala. Siguro, mga lang gyapon ng Panginoon. Dahil huli na ang lahat. Pero sabi ko sa kanya, walang problema, andyan ka pa. No? Makatikim ka pa sa aking pinagpagura. May paranas ko sa iyo yung kung ano yung gusto mong kainin, hindi. Pero yun. So, nabanggit mo kanina nung sa bandang unang part ng pag-uusap natin na dati, isang beses lang kayo kumakain ng bigas sa isang buwan. Ngayon, ilang beses na kayong kumakain ng bigas? Ngayon, araw-araw ka na. Araw-araw na kami kumain ng bigas. No? Kasi nung una isang buwan lang kami makain ng bigas. Saka lang kami makain ng bigas pag magbenta kami ng lanot. So, manghagot pa kami ng bali sa kabuwan. Pagkatapos, ibenta namin yung bili kami ng bigas. Kahit makabili kami ng 10 kilos bigas, kaisa lang namin yan lutuin. Bili kami ng isda. Kahit ilang kilo pa ng isda yan, kaisa lang namin lutuin. Tapos marami kami dyan. Yun ang namin. Gusto namin nga kain ng kain. Ano ba? Yung tawag dyan nga yung habang nandyan yung kanin ba, kain tayo ng kain. Hanggang mabusog. So pagkatapos, wala naman. Hanap naman kami ng kamuti. Yun ang siguro mindset ng mga pa rin. Tinuna namin.
Okay, so ganun pala yun. At nakakatuwa na sabi mo nga, araw-araw na kayong kumakain ng bigas. Ibig sabihin talagang yung pagbabago, ramdam na ramdam. Lalo't higit ng iyong nanay. At nakakatuwa na, yun nga, dumating pa rin yung pagkakataon na nandyan pa si nanay at naranasan pa rin niya yung mga nararanasan niya ngayon. Kung meron kang isang mensahe kay Lord, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ang masabi ko lang po sa Panginoon, maraming salamat po sa iyo. So, dahil ginabayan mo ako, dahil nakikita ko din nga, kaya hindi kami natuloy doon sa pagpakamatay. Dahil ay meron kang taong linalaan na para matulungan kami. So, walang iba po kaya si Sir Paul yung ginamit mo para matulungan kami. Thank you po sa iyo nga kahit maraming mga pagsubok nga dumating sa akin, andyan ka pa rin, laging nagasubaybay sa akin kahit minsan mahirapan ako, pero andyan ka pa rin, no? Lagi kang nakagabay sa akin at maraming salamat po sa lahat ng mga blessing pinigay mo sa amin. At sana po ay pagpatuloy lang yung mga blessing. At huwag kang mag-alala po ay yung pera na yung blessing na binigay mo sa amin ay hindi ito gagamitin sa mga masasama. Gamitin ito sa magandang bagay. Ayun. So, araw-araw nating nararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon, ano? At yun din yung isang bagay na sana ang dalangin namin ay ang ating mga viewers, mga subscribers, ay yun din ang palaging nararamdaman, yung pagmamahal ng Panginoon. Sa paggising pa lamang po sa umaga, yan ay isa ng blessing na binigyan pa tayo ng another morning, ng bagong umaga ng Panginoon para na sa ganun ay ma-experience pa natin, maranasan pa natin ang buhay. At sa isang bagay siguro na gusto ko ring hingin sa iyo ay ano yung mga mensahe mo naman dun sa mga patuloy na sumusuporta, nag-review ng iyong videos, patuloy na nagsusubscribe sa dumadami mong subscribers. Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang nagasubaybay sa aming mga vlog. So, ako ay nagpapasalamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi namin maipagpatuloy ang aming mga pag-vlog dito sa Kabukiran. Dahil po sa inyo ay nagpatuloy pa rin kami nga nag-vlog. So, kayo yung boss namin. Kapag wala kayo ay wala na rin kami. So, huwag kayong mag-alala mga kabayan. No? So, ako ay nagdadasal po para sa Ayan. Napakagandang usapan na naman po ang naganap dito sa ating programa, ano? At yan po ay kasama natin of course si Peking Bombay. Kaya naman, dito maraming salamat sa pagpapaunlak mo dito sa interview na ito at ay palagi kong idadalangin na ikaw ay patuloy pang i-bless ni Lord lalo na ngayong kalusugan para na sa ganun ay magpagpatuloy mo pa yung mga ginagawa. Ano? Salamat po. Yes. And of course, muli ang pasasalamat po namin sa ating mga viewers and subscribers na patuloy na sumusubaybay at lalo na dun sa mga tao po na talagang napaka-positibo ng pagtanggap dun sa aming mga vlogs vlogs ni Pugong Biyahero. Pugong Biyahero na sa kasalukuyan ay malapit na pong mag 4 million subscribers. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakipuntahan nyo lamang po yung channel at siguradong magugustuhan nyo po yun. At pakisubscribe po para na sa ganun ay makapag-celebrate tayo ng milestone ng maka-4 milyon na subscribers po si Pugong Biyahero. Ganon din ay ang inyo pong suporta sa buong PB team, na sa bumubuo ng PB team, whether it's nasa Luzon, nasa kung saan mong panig na mundo, nasa sa Mindanao, PB team Mindanao. At ganon din po sa aking channel, baka maaari nyo po ring i-visit at i-subscribe. Kasama po ang channel ni JR at JR TV. Ayun. So, dito na po muna natin tatapusin ang napakagandang panayam kay Edito, and I'm sure marami na naman po tayong napulot na aral sa kwento
ng buhay ni Edito. Kaya naman, mga kababayan, kung nasan man po kayong panig ng mundo ngayon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At ang dalangin po namin palagi ay i-bless po tayo ni Lord sa lahat ng oras. Thank you everyone and God bless us all. Thank you. Yay! Thank you, Edito. Again, thank you so much. Ha?